Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, ang ituturo ko po sa inyong maaari niyong mabuo na mga English sentences ay napakalaking tulong po sa inyong kausap. Kasi po, pwede niyo po siyang iiwas sa kapahamakan. Isipin niyo naman po yun. Kaya dapat po matandaan niyo lahat ng dapat niyong matandaan dito po sa lesson na ito. Kasi po gagawa po tayo ng mensahe sa English kung saan ay tayo po ay magbibigay ng payo na sinasabi po natin na huwag niyang gawin itong naturang aksyon na ito. Okay? Para hindi po siya mapahamak. Kaya sinasabi ko sa inyo na napaka-importante kung malalaman niyo po yan sa English. Di ba po ba? So, umpisa na po natin. So, dito po muna tayo sa ating halimbawa. Ikaw ay di dapat makipagsugal sa kanila. Ulitin ko. Ikaw ay di dapat makipagsugal sa kanila. So kung mapapansin nyo, ang mensahe ko dyan ay iniiwas kita doon sa grupo ng mga tao. Kasi kunyari, kilala ko yung mga tao at pwede kang mapahamak, kaya binibigyan kita ng payo na wag gawin itong naturang aksyon na ito kung saan ay yung pagsusugal. So pag in-English po natin yan, yung ikaw ay di dapat makipagsugal sa kanila ay ang una nyo po munang itatranslate ay yung pinag-uusapan. At yun ay ikaw. So, pag in English po yan, you. Tapos, sunod ay itong ID dapat. Maaari po natin yan in English bilang should not o kaya shouldn't. Pag pinaikli nyo yung should not, ito po yung katumbas, shouldn't. Okay? Bali, ito pong shouldn't, yan yung madalas na gamitin. So, yan, practice nyo na yung sarili nyo na yan ang gagamitin nyo. Para dito sa ID dapat. Okay? Tapos, itong makipagsugal sa gamble with. Okay? Tapos, itong kanila, them. So, pagsamasamahin lang po natin yung mga English na salita. You shouldn't gamble with them. Eh, di napayuhan mo ng tama sa English yung iyong kausap o yung iyong kaibigan. Okay? Isa pa pong halimbawa. Subukan po natin itong si Toby. Si Toby ay di dapat makipagchismisan sa kanya. Kunyari yung kanya po dito ay babae, so ang gagamitin ko ay her. Kung lalaki rin po, edi him. So her po ang gagamitin ko. Na ang ibig sabihin ay babae yung salitang kanya. So English po natin. Toby shouldn't gossip with her. Okay? So kunyari po, itong si Toby ay pinapayuhan natin huwag makipagchismisan dito sa babae na tinuturo natin sa salitang kanya. Na kasi kilala po natin yung babae, pag may chismis si Toby, baka sabihin din noong babae sa iba at mapahamak si Toby. Kaya pinapayuhan mo. Okay? Gamit na gamit din po yan. Kaya gusto ko sanang matandaan nyo. Okay? Ang gusto kong tandaan nyo talaga dito ay ito pong lahat ng mga verbs po natin na may kasamang preposition with. Okay? Kasi ito pong mga sinasabi ko sa inyong verbs na may kasamang with, katulad nitong consult with, check with, travel with, hanggang dito sa partner with, ay makakatulong po sa inyo ng malaki para makapagbigay po kayo ng payo sa English. Kaya gusto kong tandaan nyo ito. Okay? So, at saka binibigyan kayo ng ideya na pag gumamit kayo ng verb na consult o kaya ng check o kaya ng travel, gamble, rides, reason, associate, gossip hanggang dito sa partner, maaari nyo silang sundan ng preposition with at makakasigurado kayo na tama yung partneran nila sa bawat isa. Okay? So, sana makikitandaan po yan.
Okay? At saka, kaya po tayo nakakapagbigay ng payo, gawa po dito sa salitang di dapat, itong should not. Okay? Yung I, nilagay ko na lang po dyan kasi kailangan po talaga sa Tagalog na mensahe natin. Pero itong di dapat, yan po yung should not o shouldn't. Okay? So itong di dapat, yan yung nagti-trigger sa ating mensahe na makabuo po ng mensahe na nagpapayo. Okay? So makikitandaan na po. Kung may nagtatanong nga pala, saan gagamitin yung kay? Ang kay ginagamit po sa particular na pangalan. Halimbawa, kay Ben, kay Piolo, okay? Kay Joshua, okay? O kay Catherine, Bernardo, 'di ba? So ganun po 'yon. Pag kina, edi dalawang pangalan dapat na partikular. Kina Mario at Luigi. 'Yun po ang ibig ko sabihin. Na ita-translate nyo rin bilang with. Okay? May pagkakataon din po na yung Tagalog po natin walang sa o walang kay. Katulad po nitong sumakay kasama. Ang babaguhin nyo naman dyan ay itong object pronouns natin o object noun. Sa halip sabihin nyo ay sumakay kasama akin, mali naman yon. Edi itong akin papalitan nyo ng ako o ko. Okay? Itong sumakay kasama iyo, mali naman yon. Edi papalitan mo yung iyo ng sumakay kasama ka o ikaw. Ito namang sumakay kasama kanila, yung kanila papalitan nyo ng sila para maging tama. Yung sumakay kasama atin, papalitan nyo ng sumakay kasama tayo. Okay? So, yun lang po ang pinatatanda ko sa inyo kung gusto nyo maging tama yung Tagalog na mensahe nyo. Pero pag in English nyo po, iisa lang naman. Okay? So, pagdating dito sa kanya, sumakay kasama siya. Pagdating dito sa kay Ben, sumakay kasama si Ben. Lalagyan nyo ng si, S-I. Pag dalawang pangalan, sina Mario at Luigi. Okay, pero pag in English, ito pa rin yung susundin nyo. Itong pattern natin na ito. Okay? So, para sa akin, napakalaking bagay po nito kasi makakatulong po kayo doon sa inyong kausap na makaiwas sa kapamahakan. Diba? So, napakalaking bagay po nito kaya sana makikipag-aralan ng mabuti. Okay? Kaya naman po, maraming salamat nga pala po doon sa nagsasubscribe po dito sa page natin para makapagbigay po ng monthly na tulong dito sa page natin at saka doon po sa gumagamit ng Shopee link po ng page natin na gagamitin nyo para maka-order po ng item. Napakalaking bagay din po noon kahit papaano po nakakapagbigay po yun ng maliit na komisyon, nakakapagbigay ng 2 piso, 3 piso. Ang maganda po doon, iniipon po natin yan. Kaya napakalaking bagay din po noon. Kaya maraming salamat po doon sa mga gumagamit ng Shopee link po ng page natin. At ang tatandaan nyo, hindi po madaragdagan yung presyo noong binili nyong item. Mapa-item nyo o item na nakikita nyo po dito sa page natin. Kaya maraming salamat po talaga sa tulong. At doon po sa mag-share, magla-like, talagang malaking bagay po yung ginagawa nyo para dumami naman po tayo. Saka makita rin po ng iba. So mag-aral ng maigi ha. Ito po ay hindi po to basta-basta ninyong makikita. Itong ganitong klaseng aralin. Kaya gusto ko kayo talagang mag-focus. Okay? Ang gagawin nyo na lang po ay tatandaan nyo na lang to at saka yung pattern natin at tapos na, makakapag-English na po agad kayo. Ganun po kadali itong lesson natin ito at kitang-kita nyo naman yung ebidensya na nakakapag-English po tayo sa tamang pamaraan. Okay? Nakakapagpayo na tayo sa tamang pamaraan sa English. So maraming salamat po.